So ngayon pag-uusapan natin kung sino-sino ba yung mga dapat na mag-register at kung sino yung mga hindi na kailangan mag-register sa CFO. Paano naman kapag merong minor or kapag merong senior citizen na kasamang mag-travel? Kailangan din ba nilang mag-register sa CFO? Hello everyone! Welcome and welcome back to my channel. And today pag-uusapan po natin kung sino-sino ba yung mga kailangan na mag-register sa CFO. Marami akong mga nababasa ng mga comments, yung questions nila kung kailangan ba talaga nilang kumuha ng CFO. So ngayon pag-uusapan natin kung sino-sino ba yung mga dapat na mag-register at kung sino yung mga hindi na kailangan mag-register sa CFO. So guys, kapag mag-visit po tayo sa website ng CFO, kung saan yun po yung cfo.gov.ph, makikita po natin yung mga registration services nila. So makikita natin dito sa color blue, ito po yung Guidance and Counseling Program or GCP. So kapag tayo po ay married or partner or fiancé ng foreign national or naturalized or dual citizen, kailangan po natin mag-register dito sa GCP. Again, kapag meron po tayong foreign national partner or fiancé or spouse, or hindi lang foreign national, also yung mga dual citizen or former Filipino, kapag nasa ganong category po yung mga partner natin, kailangan po natin mag-register sa GCP. And next, ito namang Pre-Departure Orientation Seminar or PDOS. So kapag tayo po ay immigrant visa holder petitioned by parents, siblings, immediate relatives, or an independent or company-sponsored immigrant, kailangan po natin mag-register sa PDOS. Again, kapag immigrant visa holder po tayo, na petition po tayo ng parents natin, ng kapatid natin, or ng immediate relatives, or kapag independent or company-sponsored immigrant po tayo, kailangan po natin mag-register sa CFO PDOS or Pre-Departure Orientation Seminar. And next, ito naman po yung red, kulay red. Ito yung J1 or EVP PDOS and Au Pair CFS. So kapag tayo po ay J1 visa holder or an exchange visitor program or EVP participant to the US, kailangan po natin mag-register dito sa kulay red. And kapag tayo naman ay au pair visa holder para sa Europe yung destination natin, kailangan din po natin mag-register dito sa kulay red. And now, ito namang reissuance or revalidation and amendment of GCP sticker. So kapag kailangan natin ng bagong sticker para sa bagong visa, yun na po yung revalidation. Or kapag kailangan natin ng update ng CFO Guidance and Counseling Certificate, yun po yung amendment. Or kapag meron na tayong CFO Guidance and Counseling Certificate, pero kailangan nating i-register yung spouse natin, yung partner natin, yung residence natin, or yung immigrant visa natin. So, dito po tayo sa reissuance, revalidation, and amendment of GCP sticker. Dito po tayo mag-register. So sa experience ko po dati, dahil nga 'di ba, nung nag-tourist ako sa Maldives to meet my partner, kumuha na ako ng CFO noon and nag-register ako sa GCP kasi nga foreign national yung partner ko. And then nung last na meron akong visa, na immigrant visa na siya dito sa Germany. So dito po ako sa reissuance or revalidation and amendment. Dito po ako nag-register para makakuha ako ng sticker.
Pero ang nangyari nun, medyo matagal dumating yung sticker ko kasi nga online ako nag-register. And yung pinakita ko na lang sa Philippine Immigration ay yung original na CFO certificate ko. So okay lang naman kahit walang sticker as long as meron kang original na CFO certificate. Yung dati mong certificate, pwede po natin yun siyang i-present sa immigration. So ito naman po yung mga type of visa na hindi na kailangan mag-register sa CFO. Again, ito po yung mga type ng visa na hindi na kailangan mag-register sa CFO. So first po is yung Temporary Residence Permit or TRP visa bound for Canada. So yung hawak niyo po na visa ay Temporary Residence Permit visa and bound po kayo ng Canada, hindi nyo na kailangan ng mag-register sa CFO. Number 2 is Open Work Permit or OWP visa bound for Canada. Hindi nyo na po kailangan mag-register sa CFO. And then number 3, Student Visa except for J1 visa bound for the USA. So kapag J1 visa bound for the USA po kayo, kailangan nyo pong mag-register. Pero kung student visa kayo pero hindi naman J1 visa and then hindi naman bound for USA, hindi nyo na po kailangan mag-register sa CFO. And number 4 is tourist visa. And number 5 is dependent visa of overseas Filipino worker. Pero syempre, meron pong mga exemptions again. However, nakalagay dito, spouses, fiancés, or partners of foreign national who were issued with any of the above-mentioned visas are required to undergo the Guidance and Counseling Program or GCP of the CFO. So for example, ito yung mga visa na hawak nyo, yung mga na-mentioned, yung 1 to 5, pero meron kayong spouse or fiancé or partner ng foreign national, kailangan nyo pong mag-register sa Guidance and Counseling Program ng CFO. So kung medyo nalito tayo, hindi natin alam, hindi tayo sure kung talaga bang kailangan natin ng CFO, so nakalagay dito, for clarifications, you may reach us through the CFO Facebook page. Pwede natin silang i-message sa Facebook page ng CFO or sa email address nila sa info@cfo.gov.ph. Yan po yung email address nila na pwede tayong mag-contact sa kanila for clarifications, kung meron tayong mga questions regarding sa CFO, kung kailangan ba talaga natin ng CFO or hindi na. Diyan po tayo pwedeng mag-email sa kanila or pwede po natin silang i-message sa Facebook page nila. So, meron din pong nagtatanong, paano naman kapag merong minor or kapag merong senior citizen na kasamang mag-travel? Kailangan din ba nilang mag-register sa CFO? So, yung mga minor or yung mga senior citizen or yung mga person with disabilities, exempted po sila sa seminar. Pero, kailangan pa rin po natin silang i-register. Kailangan po natin silang tulungan na i-register yung mga relatives nila or yung mga representative, yung anak, yung parents ng minor, ganun. Tayo po yung tutulong sa kanila para i-register natin sila para makakuha din po sila ng CFO certificate. So, ayun po, kung meron po kayong questions, suggestions, or clarifications, i-comment nyo lang po. Thank you for watching. Bye-bye!